Isang piloto ng Air Force na nagngangalang Cooper ang lumilipad sa himpapawid nang biglang mawalan ng lahat ng kapangyarihan ang kanyang jet. Nagising si Cooper mula sa kanyang panaginip, at kinausap siya ng kanyang anak na si Murph tungkol sa mga multo. Tinanong ni Murph kung napanaginipan na naman ba ng kanyang ama ang pagbagsak ng eroplano, ngunit ayaw itong pag-usapan ni Cooper. Tinawag ng biyenan ni Cooper na si Donald ang mga bata sa hapag para mag-almusal. Inaasar ni Tom ang kanyang kapatid dahil sinasabi nitong may multong some iris sa maliit na lander ng kanilang ama. Ipinaalala ni Cooper kay Murph na hindi totoo ang mga multo, ngunit hinamon niya ito na magbigay ng kapani-paniwalang paliwanag upang patunayan ang kanyang teorya. Lumabas ang mga matatanda upang pag-usapan ang kumakalat na sakit na tinatawag na blight na nakaaapekto sa mga bukirin. Umalis si Cooper kasama ang mga bata, at habang papunta sila sa paaralan ay na-flat ang isang gulong ng kanilang sasakyan. Inutusan ni Cooper si Tom na ayusin ang gulong habang nag-usap sila ni Murph. Isang military drone ang dumaan sa ibabaw nila, at agad pinapasok ni Cooper ang mga bata sa loob ng sasakyan. Sinundan nila ang drone kahit nasira ang kanilang gulong, at dumaan sila sa gitna ng mga taniman ng mais. Si Tom ang humawak ng manibela habang nagmamadaling ihanda ni Cooper ang kanyang mga kagamitan. Abala si Cooper sa pagsubok na mahuli ang drone at hindi niya namalayang nasa gilid na sila ng isang bangin. Matagumpay na nahak ni Cooper ang drone, at sa tulong ni Murph ay ligtas niya itong naibaba. Dahil wala ng militar na paglilingkuran ang drone, balak ni Cooper na bigyan ito ng mas makabuluhang gamit. Pagdating nila sa paaralan, pumasok si Tom sa kanyang klase habang nanatili si Murph sa loob ng sasakyan. Dumalo si Cooper sa isang pulong ng mga magulang at guro kung saan ipinahayag ng punong guro na may potensyal si Tom na maging mahusay na magsasaka balang araw. Ngunit nais ni Cooper na makapag-aral sa kolehiyo si Tom, at iginiit niya na ang pera ng mga nagbabayad ng buwis ay dapat ilaan sa universidad dahil wala na namang mga hukbo. Gayunpaman, hindi na kailangan ng bansa ang mas marami pang nakapagtapos ng kolehiyo, ang kailangan nila ay mga magsasaka upang makatulong sa pandaigdigang taggutom. Sumunod, ipinahayag ng guro ni Murph ang kanyang pag-aalala tungkol sa interes nito sa moon landing. Ang paglapag sa buwan ay itinuturing na ngayon na isang panloloko, at hindi raw dapat pagtuunan ng pansin ni Murph ang mga ganitong bagay. Nang tawagin ng guro na walang silbi ang mga tinatawag na makabagong tuklas ng lipunan, tumutol si Cooper at sinabi na kung ang mga walang silbing imbensyon tulad ng MRI ay patuloy pa ring ginagawa noon, buhay pa sana ang kanyang asawa. Humingi ng paumanhin ang guro at hiningi ang tulong ni Cooper tungkol sa asal ni Murph. Sinabi ni Cooper na siya na ang bahala at dadalhin niya ito sa isang laro ng baseball. Bumalik si Cooper sa sasakyan at sinabi kay Murph na suspendido siya. Umuwi sila sa bukirin kung saan nagloko ang mga traktora. Pagpasok nila sa silid ni Murph, nakita nila ang mga librong nakakalat sa sahig. Sinabi ni Murph na ang multo ang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Morse code, ngunit hindi sumang-ayon si Cooper. Kalaunan sa araw na iyon, inayos ni Cooper ang mga traktora, ngunit nanatiling misteryo ang dahilan ng kanilang pagpalya. Nagbalik tanaw sila ni Donald sa mga panahong halos araw-araw ay may bagong imbensyon. Gusto ni Donald ang kasalukuyang mapayapang kalagayan ng mundo, ngunit nag-aalala siya sa hindi matigil na pangarap ni Cooper tungkol sa paglalakbay sa kalawakan. Sa laro ng baseball, pumayag si Tom na balang araw ay siya ang mag-aalaga sa bukirin. Biglang umalangaw-ngaw ang mga sirena, hudyat ng paparating na sandstorm. Hindi gaanong nagpanik ang mga tao, at maayos silang nagsiuwian. Habang pauwi ang pamilya, napansin ni Murph na naiwan niyang bukas ang bintana ng kanyang silid. Mabilis silang umakyat ni Cooper upang isara ito. Nang hamupa ang alikabok, napansin ni Cooper ang kakaibang pattern na nabuo sa sahig. Kinabukasan, natagpuan ni Murph ang kanyang ama sa loob ng kanyang silid. Naghagi si Cooper ng barya na agad bumagsak sa sahig. Ngumiti siya at sinabi na ang tinatawag na multo sa silid ni Murph ay gravity lamang. Nang mapagtanto nilang nakikipag-ugnayan ang buhangin sa pamamagitan ng binary, kumuha ang mag-ama ng mapa upang markahan ang mga coordinate na ibinigay ng buhangin. Naghanda si Cooper na puntahan ang lokasyon at tumangging isama si Murph. Ngunit palihim na sumama si Murph sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng mga kumot, kaya napilitan si Cooper na isama siya. Dumating ang gabi, at maingat na nagmaneho si Cooper sa hindi pamilyar na lugar. Bumaba siya ng sasakyan upang putulin ang kadena ng tarangkahang humaharang sa kanila. Biglang may umilo na flashlight, at isang boses ang nagbanta kay Cooper bago siya tinazzer.
Sa loob ng pinoprotektahang lugar, nagising si Cooper at ininteroga ni TARS, isang tactical robot. Pumasok si Dr. Amelia Brand at ipinakilala ang sarili kay Cooper, na pamilyar sa isa pang Professor Brand. Dinala ni Amelia si Cooper sa isang conference room kung saan nakihalubilo ang kanyang anak sa mga matatandang naroon. Doon ay muli siyang nagkita kay Professor Brand. Ipinaliwanag ni Cooper kung paano nila natagpuan ang nakatagong base, ngunit malabo ang kanyang mga detalye hanggang sa biglang sabihin ni Murph na gravity ang nagdala sa kanila roon. Tumanggi si Cooper na magsalita pa hanggat hindi ginagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Natawa sila kay Cooper habang ibinubunyag na sila ang NASA. Sa likod ng mga pader ay may freeing grupo ng mga inhinyerong abala sa paggawa ng isang rocket ship. Ipinaliwanag ni Professor Brand na hindi na sinusuportahan ng lipunan ang pagpopondo para sa eksplorasyon sa kalawakan dahil sa taggutom. Gayunpaman, inilipat nila ang kanilang mga pagsisikap sa paghahanap ng solusyon sa kakulangan ng pagkain. Taon-taon ay may iba't ibang pananim ang naaapektuhan ng sakit na blight. Hindi na itinatanam ang trigo at patatas, at inaasahan nilang mais ang susunod na mawawala. Kinokonsumo ng blight ang oxygen sa mundo, kaya hinuhulaan ni Professor Brand na ang henerasyon ni Murph ang huling mabubuhay. Wala raw plano ang NASA para iligtas ang mundo, ngunit may plano silang lisanin ito. Ipinakilala ni Professor Brand kay Cooper ang Project Endurance, ang huling bahagi ng Lazarus Missions. Ang Lazarus Missions ang huling ekspedisyon ng mundo sa pag-asang makahanap ng planetang maaaring tirhan. Matapos ang ilang panghihikayat, pumayag si Cooper na maging piloto ng Project Endurance para sa sangkatauhan at lalo na para sa kanyang mga anak. Sa conference room, binigyan si Cooper ng briefing tungkol sa misyon. Nakadiscover ang NASA ng isang wormhole malapit sa Saturn na patungo sa ibang galaxy. Pinaniniwalaan din nila na may mga nilalang na may mabuting layunin na naglagay ng wormhole bilang paraan upang tulungan ang mga tao. 10 taon na ang nakalipas, nagpadala ang NASA ng 12 astronaut sa 12 planeta. 3 lamang ang nagpadala ng transmisyon tungkol sa posibilidad na maaaring tirhan ang kanilang planeta. May Plan A at Plan B ang misyon. Ang Plan A ay gamitin ang buong pasilidad, kung nasaan sila ngayon, bilang isang spacecraft na gagamit ng gravitational forces upang itulak ang sarili nito at ang mga natitirang tao papunta sa kalawakan. Gayunpaman, teorya pa lamang ang prosesong iyon. Hindi pa ito naisay sa praktika ni Professor Brand. Ang Plan B naman ay magpapadala ng libo-libong fertilized eggs upang magsimula ng isang kolonya sa bagong planeta. May matatag na determinasyon sa kanyang mga mata, tiniyak ni Professor Brand kay Cooper na magiging handa at gagana ang Plan A pagbalik niya. Tumimo ang mga salitang iyon sa puso ni Cooper, at mula noon ay ibinigay niya ang buong tiwala kay Professor Brand. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni Cooper na kausapin si Murph, na labis na nalungkot sa balitang aalis ang kanyang ama. Kinagabihan, hinarap ni Donald si Cooper tungkol sa pangarap nitong paglalakbay sa kalawakan na sa wakas ay magkakatotoo na. Sinabi ni Cooper na ang misyon ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Panahon na upang lisanin ang planetang unti-unti nang pumapatay sa kanila. Dumating ang umaga, at inalo ni Cooper si Murph. Sinabi niyang ginagawa niya ito para kay Murph at kay Tom. Sinubukan ni Murph na baguhin ang isip ng kanyang ama at sinabi na ang mensahe mula sa multo ay ang salitang, "Stay." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Cooper at mahigpit siyang niyakap na para bang iyon na ang huli. Binigyan niya si Murph ng relo at sinabi na mas mabagal ang takbo ng oras sa kalawakan kaysa sa Earth, at maaaring magkapareho na sila ng edad pagbalik niya. Ngunit sa galit ay itinapon iyon ni Murph. Nagpaalam si Cooper at tiniyak na babalik siya. Sa labas, niyakap ni Cooper ang kanyang anak na lalaki at ipinasarito ang truck at ang mga responsibilidad. Sa loob ng sasakyan, sumilip siya sa ilalim ng kumot upang tiyaking wala roon si Murph. Pagkaalis niya, tumakbo si Murph upang habulin siya, ngunit huli na ang lahat. Habang nagsisimula ang countdown, pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata na tila baka sabay ng pagbibilang. Lumipad ang rocket, at umalis sina Cooper kasama ang kanyang crew at si TARS, iniwan ang kanilang tahanan. Sa kalawakan, nakipagbiruan si Amelia kay Cooper. Papalapit sila sa Endurance Space Station, at naghanda si Doyle na isara ang hatch, matagumpay na naidock ang spacecraft. Pumasok ang crew sa istasyon at pinaandar ang mga kontrol pati si Case, isa pang tactical robot. Umilo ang mga booster, at nagsimulang umikot ang space station. Nakaramdam ng pagkahilo si Romilly, isa pang miyembro ng crew, kaya agad siyang binigyan ni Amelia ng gamot.
Lumabas si Professor Brand sa screen at binati sila ng good luck sa kanilang 2-year na paglalakbay papuntang Saturn. Patuloy na umikot ang Endurance habang tinatahak ang malalim at madilim na kalawakan. Sa bintana, minasdan ni Cooper ang Earth na ngayoy milya-milya na ang layo. Samantala, pumasok si Romilly sa kanyang chamber upang maghanda para sa deep sleep. Nag-usap sina Amelia at Cooper tungkol sa 3 astronaut na posibleng makaharap nila, sina Dr. Mann, Dr. Miller, at Dr. Edmonds. Mataas ang paghanga ni Amelia kay Dr. Mann dahil siya ang nagbigay inspirasyon sa kanila upang sumama sa mapanganib na ekspedisyon. Pumasok si Amelia sa kanyang chamber, at sinamantala ni Cooper ang sandali upang makipag-usap ng pribado kay Tars. Tinanong niya kung may relasyon ba si Amelia kay Dr. Edmonds. Iniwasan ni Tars ang tanong at sinabing nakaprograma itong huwag magbunyag ng sensitibong impormasyon. Umupo si Cooper sa harap ng video recorder at nagpaalam sa kanyang mga anak bago siya pumasok sa deep sleep. Sa Earth, binisita ni Professor Brand ang pamilya ni Cooper. Ibinigay niya ang video message mula kay Cooper, ngunit walang interes si Murph. Kinausap ni Brand si Donald tungkol sa pagkuha kay Murph sa kanyang pangangalaga. Lumipas ang mga taon, at sa may hangganan ng Saturn, may bahagyang liwanag na makikitang dumaan. Gising si Cooper at pinapanood ang mga video message mula sa kanyang pamilya. Umupo siya sa tabi ni Romilly, na tila nababalisa sa kanilang sitwasyon. Inalo siya ni Cooper at pinahiram ng earphones. Sinuri ni Doyle at Cooper ang mga larawang nakalap ng mga probe na dumaan sa wormhole. Sa radyo, ipinaalam ni Amelia sa crew na maaabot nila ang wormhole sa loob ng ilang oras. Umupo ang crew ng balisa sa kanilang mga spacesuit, pasan ang kapalaran ng sangkatauhan sa kanilang mga balikat. Halos hindi nakayanin ng integridad ng sasakyan ang matitinding bilis habang dumaraan sila sa wormhole. Sa kanyang panig, nakita ni Amelia ang pagbaluktot ng espasyo na tila isang braso na umaabot. Sa pag-aakalang iyon ang mga nilalang na may mabuting layunin, inabot din niya ito. Pagkatapos, biglang natahimik ang lahat, naging matatag muli ang sasakyan, at muli silang lumutang ng maayos. Nagtipon ang crew para sa isang pulong. Pinagdesisyonan nila kung aling planeta ang pupuntahan. Nawalan na ng koneksyon si Dr. Edmonds sa kanila, kaya dalawa na lamang ang kanilang pagpipilian. Isa sa mga ito ay isang planetang malapit sa Gargantua, isang black hole. Isang oras doon ay katumbas ng 7 taon sa Earth. Dahil sa impormasyong ito, nagtalo sina Doyle at Cooper. Nais ni Doyle na ituloy na lamang ang Plan B at hayaan na ang lahat sa Earth na mamatay. Nagpanukala si Cooper ng gitnang solusyon. Iikot ang sasakyan sa kabilang panig ng Gargantua upang hindi maapektuhan ang kanilang oras kapag sila ay lumapag. Sumang-ayon ang crew sa plano. Matapos ang ilang paghahanda, sinamahan ni Case ang grupo sa ekspedisyon papunta sa planeta habang naiwan si Romilly sa istasyon. Habang papalapit sila sa ibabaw ng planeta, nakaranas sila ng matinding pagyanig. Naghanda ang crew para sa paglapag, at isang napakalawak na karagatan ang sumalubong sa kanila pagdaan nila sa mga ulap. Mahusay na mananiebra ni Cooper ang sasakyan at eksaktong naipatigil ito bago pa tumama sa tubig. Patuloy ang pagtakbo ng oras, at lamusong sina Doyle at Amelia sa mababaw na dagat. Nakakita si Case ng mga labi mula sa beacon ni Dr. Miller. Sinubukan nilang hanapin ang iba pang bahagi ng wreckage habang naglalakad patungo sa mga bundok sa unahan. Sa loob ng sasakyan, napagtanto ni Cooper na ang mga bundok ay hindi lupa kundi malalaking alon. Sa kabutihang palad, palayo ang galaw ng mga alon mula sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, may isa pang dambuhalang alon na sumusunod mula sa likuran. Sa kabila ng napakataas na pader ng tubig, ipinagpatuloy ni Amelia ang paghahanap sa data ni Dr. Miller. Nahanap niya ito ngunit nadulas siya habang sinusubukang hilahin ang data palabas. Nagbago ng anyo si Case at naging parang gulong, saka mabilis na ramagasa papunta sa kanya. Dinala siya ni Case pabalik sa sasakyan, at agad isinara ni Cooper ang hatch. Ngunit bago pa tuluyang makapasok si Doyle, tinangay siya ng malalakas na alon. Bumangga ang dambuhalang alon sa sasakyan at pinasok ng tubig ang loob nito. Nagpagulong-gulong sila sa loob habang tila sinasakyan ang alon. Nakaligtas sila sa rumaragasang dagat, ngunit nasira ang sasakyan. Sinisi ni Cooper si Amelia dahil hindi ito agad bumalik ng utusan niya. Halos isang oras na silang nasa planeta. Hindi lamang nila nawala si Doyle, kundi nawala rin ang mga dekadang oras. Naniniwala si Amelia na ilang oras pa lamang nakalapag si Dr. Miller sa planeta dahil sa pagkakaiba ng oras,
kaya medyo buo pa ang mga labi. Lalong nawalan sila ng pag-asa ng mapagtanto ni Cooper na ganap ng nasa hustong gulang ang kanyang anak na babae. Hindi sila binigyan ng pagkakataong makapagpahinga dahil may isa na namang alon na paparating upang bumangga sa kanila. Sa desperadong pagtatangka, napaandar nila muli ang makina at mabilis na nakaalis patungo sa kaligtasan. Pagbalik nila sa istasyon, sinalubong sila ng mas tumandang si Romilly. Mahigit 23 years na silang wala, bagay na hindi agad nila matanggap. Ipinaalam ni Romilly na natutunan na niya ang lahat ng kaya niyang matutunan tungkol sa mga black hole, ngunit hindi niya naipadala ang kanyang pananaliksik sa Earth. Samantala, pinanood ni Cooper ang mahigit 23 years na mga video message at nasaksihan kung paano lumipas ang buhay ng kanyang mga anak. Napaluha siya nang makita ang dati niyang mahiyain na batang lalaki na ngayoy isa ng asawa, ama, at magulang na nawalan ng anak sa loob lamang ng ilang video. Pumanaw na si Donald, at naging malayo na ang loob ni Murph. Nagpaalam si Tom at tinanggap na hindi na babalik si Cooper. Nagdilim ang screen, at lumitaw si Murph, sinimulan ang kanyang mensahe sa pagmumura sa kanyang ama. Kaarawan niya iyon, at kapareho na niya ng edad si Cooper. Tinapos niya ang mensahe sa paghingi na sana ay bumalik na ito. Pinunasan ni Murph ang kanyang mga luha at nakita si Professor Brand na nasa wheelchair sa may pintuan. Nagulat ito na makita siyang nagpapadala ng kanyang unang mensahe. Magkasama silang naglakad patungo sa opisina nito upang ipagpatuloy ang pagtrabaho sa teoryang hindi pa rin nalulutas. Mariing tinitigan ni Murph ang board at napagtanto niyang mali ang paraan ng kanilang pagtingin sa equation. Alam ito ni Professor Brand, ngunit hindi maunawaan ni Murph kung bakit hindi siya gumagawa ng pagbabago. Sa Endurance, pinag-isipan nila kung pupunta ba sila sa planeta ni Dr. Mann o kay Dr. Edmonds, na matagal nang hindi nagpapadala ng transmisyon. Naniniwala si Amelia na mas mabuting piliin ang planeta ni Edmonds dahil mas malayo ito sa black hole. Iginiit naman ni Cooper na mas lohikal na piliin si Dr. Mann, na patuloy na nagpapadala ng mga signal sa kanila. Bago sila bumoto, ipinaalam ni Cooper kay Romilly na may pagkiling si Amelia sa planeta ni Edmonds dahil may relasyon sila. Hindi ito itinanggi ni Amelia. Sa halip, sinabi pa niyang sapat na dahilan ang kanilang pagmamahalan upang piliin si Edmonds. Hindi sila natinag sa emosyonal niyang pahayag, at itinakda nila ang ruta patungo sa planeta ni Dr. Mann. Sa Earth, tinupad ni Tom ang potensyal niyang maging magsasaka. Sinunog niya ang isang hanay ng pananim upang pigilan ang pagkalat ng blight. Binisita ni Murph si Tom at ang asawa nitong si Louis. Ang pangalawang anak ni Tom na si Coop ay may problema sa paghinga dahil sa mga sandstorm at sa patuloy na paglala ng kalagayan ng planeta. Samantala, sa Endurance, may sama ng loob si Amelia kay Cooper. Sinabi niya na kung hindi angkop ang planeta ni Dr. Mann, mapipilitin silang bumalik o ipagpatuloy ang Plan B sa planeta ni Edmonds, na mangangahulugang isasakripisyo ang buhay ng bilyon-bilyong tao sa Earth. Nagmadaling pumunta si Murph sa ospital upang dalawin si Professor Brand. Habang papalapit na ito sa kamatayan, tiniyak niya rito na tatapusin niya ang sinimulan nito. Sa kanyang huling mga salita, inamin ni Brand kay Murph na hindi talaga planong bumalik ang Project Endurance at ng Plan A at ang teorya ay pawang kasinungalingan. Pumanaw si Brand, iniwan si Murph na tuliro at galit. Ipinadala ni Murph ang balita sa pamamagitan ng video message. Inakusahan niya si Amelia na alam nito ang mga kasinungalingan ng kanyang ama. Sa kabilang banda, isang spacecraft ang naghahanda ng pumasok sa planeta ni Dr. Mann. Dumating ang crew sa mga bundok na nababalutan ng yelo, kung saan nakita nila ang isang base. Binuksan nila ang luma at sira-sirang tirahan at natagpuan si Dr. Mann na nasa deep sleep. Pagkagising niya, agad siyang napaiyak sa pagkakita ng kapwa tao. Ibinahagi ni Mann ang kanyang natuklasan tungkol sa planeta. Nasa isang mataas na bahagi sila kung saan walang hangin na maaaring malanghap. Gayunpaman, may mas mababang bahagi ang planeta kung saan maaaring umusbong ang buhay. Sa palagay niya, may mga nilalang na maaaring naninirahan na roon, ngunit hindi pa ito nakikita. Hiniling ni Tars kay Amelia na panoorin ang video message, at napuno ng boses ni Murph ang buong silid habang inilalantad niya ang katotohanan. Napahagulgol si Murph sa ideyang iniwan sila ng kanyang ama upang mamatay. Nagulat si Cooper sa biglaang revelasyon. Tiniyak ni Amelia na hindi niya alam ang tinutukoy ni Murph. Pumasok si Mann sa usapan, at sinabi na nalutas na ni Professor Brand ang equation bago pa umalis ang mga astronaut, ngunit ang simpleng pagpapatunay ng teorya ay hindi sapat.
Kailangan nila ng impormasyon tungkol sa loob ng black hole upang maisakatuparan ito sa praktika. Sa kasamaang palad, hindi ito pinapayagan ng mga batas ng kalikasan. Pinagtanggol ni Man ang ginawa ng professor, sinasabing kailangan isakripisyo ang buhay ng bilyon-bilyong tao sa Earth upang iligtas ang sangkatauhan. Tumanggi si Cooper na tanggapin ito at nagplano siyang bumalik sa Earth. Sa Earth, ipinaalam ni Murph sa kanyang kasamahan na si Getty ang mga kasinungalingan ng professor. Sinabi ni Getty na karapat-dapat malaman ng lipunan ang kanilang kapalaran, ngunit tumanggi si Murph na isiwalat ang impormasyon. Hindi pa rin siya sumuko sa Plan A, nararamdaman niya sa kanyang kutob na may pagkakataon. Naalala niya ang multo sa kanyang silid at nagplano na bumalik upang sa wakas ay maintindihan ang mga mensahe nito. Bumisita si Murph sa kanyang dating silid habang inaalam ni Getty ang lumalalang kalagayan ng pamilya ni Tom. Sinita ni Getty si Tom dahil hindi siya umaalis sa kanilang bahay, at sinuntok siya ni Tom. Pinukaw ni Murph si Tom sa pamamagitan ng pagtatanong kung hihintayin ba niyang mamatay ang susunod niyang anak bago siya umalis. Binalaan ni Tom na dapat silang umalis. Sa kanilang paglalakbay, pumasok si Murph sa taniman ng mais. Kinuha niya ang isang fuel tank, sinindihan ito, at sinimulang sunugin ang mga pananim habang umaalis. Naalerto si Tom ng mga apoy at umalis sa kanilang bahay upang harapin ang sakuna. Ginamit ni Murph at Getty ang pagkakataon upang iligtas ang pamilya ni Tom at bumalik sa silid ni Murph. Sa planeta ng mga alien, naghahanda si Cooper para sa kanyang pag-alis patungong Earth. Iminungkahi ni Romilly na ihulog si TARS sa black hole upang makakuha ng impormasyon tungkol sa loob nito. Robot si TARS, ngunit ipinakita niya ang kanyang pagkatao at tinanggap ang hamon. Naghanda si Dr. Man na itayo ang laboratory at habitat modules na ipapadala mula sa Endurance. Sinamahan ni Cooper si Man upang tuklasin ang posibleng lokasyon para sa mga modules. Sa kanilang paglalakbay, kinausap ni Man si Cooper tungkol sa instinct ng survival ng tao na nagpapalakas sa kanila na itulak ang sarili lampas sa kanilang kakayahan. Bilang ama, lalong tumitibay ang instinct na iyon dahil sa kanyang mga anak. Lalong naging kakaiba ang kanilang pag-uusap habang narating nila ang gilid ng isang bangin. Biglang tinanggal ni Man ang transmission device ni Cooper at itinulak siya pababa. Sinubukan ni Man na sipain ang mga kamay ni Cooper, ngunit hinela siya nito pababa kasama ang kanyang ama. Sinabi ni Man na hindi niya maaaring payagan si Cooper na umalis kasama ang sasakyan. Inamin niya na peke ang kanyang data at hindi angkop tirhan ang planeta. Pinili niyang iligtas ang kanyang sarili, nanganganib ang misyon sa proseso. Nag-away sila, at nang magkaroon ng kalamangan si Cooper, sinipal ni Man ang helmet ni Cooper, na naglantad sa kanya sa nakalalasong hangin at iniwan siyang humingal. Tumingin si Man kay Cooper na parang nagtatangkang maawa sa kanya. Gumapang si Cooper papunta sa transmission device at sumigaw para kay Amelia. Dumiretso sina Case at Amelia kay Cooper. Dumating sila sa tamang oras, at tumakbo si Amelia upang iligtas siya. Sumakay sila sa sasakyan, at ibinunyag ni Cooper ang mga kasinungalingan ni Man. Samantala, sinimulang i-modify ni Romilly si TARS. Nang suriin niya ang data ng tactical robot ni Dr. Man, naramdaman niyang may mali. Narinig niya si Amelia sa radyo, ngunit biglang naganap ang isang pagsabog. Sa malayo, si Dr. Man ay nagulat sa nangyari. Binuksan niya ang kanyang comms at narinig si Cooper na buhay kasama si Amelia. Nakita ni na Cooper at Amelia ang pinsalang dulot ng pagsabog, at sa gitna ng apoy, lumitaw si TARS. Sumakay si TARS sa sasakyan at isinapubliko ang balita tungkol sa pagkamatay ni Romilly. Kasabay nito, sumakay si Dr. Man sa sasakyan, balak talikuran ang crew. Nakipag-ugnayan si Cooper sa kanya, ngunit hindi ito sumagot. Ipinahayag ni Case sa crew na nakadisable ang auto-docking procedure ng sasakyan, isang himala lang ang makakapagpadok ng maayos kay Dr. Man sa Endurance. Lumapit si Man sa space station at balak i-dock ang sasakyan ng mano-mano. Mapanganib itong nakasagilid sa hatch, at nabigo si Man na i-align ito ng tama. Sa kabila ng malalakas na alarma, plano pa rin niyang buksan ang hatch. Lumapit sina Cooper at ang crew sa Endurance. Desperado siyang hilingin kay Man na huwag buksan ang hatch dahil magre-resulta ito sa pagsabog ng airlock. Nag-broadcast muli si Amelia sa sasakyan, binabalaan siya. Pinagtanggol ni Man ang kanyang aksyon, sinasabing ginagawa niya ito para sa sangkatauhan. Binuksan niya ang hatch, at sumabog ang airlock. Nakita ng crew ang pagsabog mula sa malayo, at papalapit ang mga debris sa kanila. Kinuha ni Cooper ang kontrol ng spacecraft.
Plano niyang habulin ang Endurance at i-dock ito sa matinding bilis. Sinabi ni Case na hindi ito posible, ngunit itinulak ni Cooper na kailangan itong gawin. Nasa ilalim sila ng docking area habang papalapit ang Endurance sa stratosphere ng planeta. Binuksan ni Tars ang hatch, at eksaktong na-align ang sasakyan. Nagsimulang umikot ang sasakyan kasabay ng Endurance. Naranasan nila ang matinding G-force, na nagdulot kay Amelia ng blackout. Mahigpit na hinawakan ni Cooper ang controls, at matagumpay na nakalock si Tars. Huminto ang pag-ikot at naitulak nila ang Endurance palabas ng stratosphere. Naging matatag ang istasyon, at nagdiwang sila. Ngunit naputol ang kanilang selebrasyon nang sabihin ni Case na patungo sila sa Gargantua. Sa loob ng sasakyan, dumaan sila sa mga sirang koridor. Sa generator room, sinabi ni Amelia na may kuryente pa at matatag ang sistema. Ipinaalam ni Cooper na nasira ang navigations. Hindi na sila makakabalik sa Earth, ngunit maaaring maabot ang planeta ni Edmund. Plano ni Cooper gamitin ang Gargantua bilang dambuhalang slingshot upang itulak sila patungo kay Edmund. Naghanda sila, gamit ang bawat huling bahagi ng Endurance. Kailangan nilang alisin ang lahat ng sobrang timbang, kabilang si Tars. Hindi gusto ni Amelia ang ideya, ngunit sinabi ni Tars na ang tanging layunin niya ay iligtas ang sangkatauhan. Nasa orbit ng Gargantua ang Endurance. Naabot nila ang maximum velocity at sinimulan ang exit. Isa-isa, umapoy ang lahat ng engines. Nagdetach si Tars at nagpaalam. Nagpanik si Amelia nang marinig na nag-eject na si Case ng section ni Cooper. Hindi sapat ang resources para sa kanilang dalawa, kaya nagdetach si Cooper, isinakripisyo ang sarili. Lumapit siya sa gitna ng black hole. Umiiyak si Amelia habang pinapakinggan ang huling salita ni Cooper. Nabalot ng dilim ang sasakyan ni Cooper, at tinawag niya si Tars. Lumitaw ang mga kidlat, at lalo pang lumakas ang turbulence. Bumagsak ang liwanag sa sasakyan na parang patak ng ulan, at nagsimulang masunog ang labas nito. Sumigaw si Cooper at nawalan ng malay. Nagising siya nang sabihin ng computer na eject na siya. Lumipad siya sa dilim, nanginginig sa lamig at matinding pressure. Bumagsak siya sa tila walang katapusang silid at humawak sa isa sa mga pader. Napagtanto niya na ang pader ay gawa sa mga libro. Sinubukan niyang tingnan ang kabilang side, at nakita niya ang isang silid. Pinukpok niya ang mga stand, at napansin ni Batang Murph ang mga nahulog na libro at ang miniature lander. Tinawag ni Cooper ang Batang Murph, ngunit hindi siya narinig. Lumingon siya at nakita na bawat pader ay iba't ibang pangyayari sa nakaraan ni Murph. Nakita niya ang kanyang nakababatang sarili na nagpaplano ng umalis, nagmura siya sa sarili at sumigaw sa kanya na manatili. Napatanto ni Cooper na maaari siyang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Morse code. Sinimulan niyang itulak ang mga libro upang mabuo ang salitang, "Stay." Samantala, ang kasalukuyang Murph ay nagsimulang hilahin ang mga libro. Naramdaman niya ang emosyon habang hinahanap ang mensaheng isinulat niya sa isang notebook noong siya ay bata pa. Nakikita ni Cooper ang kanyang nakababatang sarili na nagpapaalam kay Murph. Ipinakiusap niya sa Batang Murph na ipanatili siya, ngunit hindi naririnig ni Murph ang kanyang mga sigaw. Napagtanto ng kasalukuyang Murph na ang multo ay ang kanyang ama. Nakaligtas si Tars at tinawag si Cooper. Sinabi nito na nasa dimensyong nilikha ng mga omnibenevolent beings sila, kung saan ang oras ay isang pisikal na eroplano. Napagtanto ni Cooper na dahil ang gravity ay makakalakbay sa oras, maaari siyang magpadala ng mensahe kay Murph. Naintindihan din ng kasalukuyang Murph ang bagay na iyon at umaasa sa kanyang ama na magpadala ng mensahe. Humingi si Cooper kay Tars ng nasa coordinates sa binary. Ipinadala niya ito sa kanyang nakaraang sarili sa anyo ng buhangin. Tumawa si Cooper nang maunawaan na pinili ng omnibenevolent being si Murph upang iligtas ang sangkatauhan. Naglakbay siya sa mga koridor, sinusundan ang kanyang pagmamahal kay Murph. Naniniwala siya na magagamit niya ang relo upang ipabatid kay Murph ang quantum data na maaari niyang gamitin upang maisakatuparan ang Plan A. Hinatak ni Murph ang relo, at doon niya nakita ang galaw ng segundo sa Morse code. Tumakbo siya palabas at niyakap si Tom, sinasabing bumalik ang kanilang ama upang iligtas sila. Sa opisina ni Brand, natuklasan niya kung paano isakatuparan ang Plan A. Labis na nagalak si Murph, inilunsad ang kanyang kalkulasyon, at hinalikan si Getty. Ipinahayag ni Tars kay Cooper na nagtagumpay ang kanilang plano habang sinisimulang isara ng omnibenevolent beings ang dimensyong kinaroroonan nila. Ibinunyag ni Cooper na ang mga beings ay mga tao na nabuhay ng matagal matapos sa kanila at umunlad sa paraang lampas sa kanilang imahinasyon.
Naisubo si Cooper ng maliwanag na liwanag at nakita si Amelia na iniabot ang kanyang kamay. Ang kanyang braso ang distortion na nakita niya noon. Nagising si Cooper sa isang ospital. Lumingon siya at nakita ang baluktot na mundo, at ipinaalam ng doktor na nasa Cooper Station sila malapit sa Saturn. Pinahalagahan niya ang pagbibigay ng pangalan sa kanya, at natawa ang nurse. Pinangalanan ito matapos ang kanyang anak na si Murph, na papunta na upang dalawin siya. Habang naglilibot sa istasyon, nakita niya kung gaano kalayo ang naabot ng tao. Nasa bahay nila ngayon na nagsisilbing museo bilang pag-alala sa buhay ni Cooper. Nakita niya si Tars, at sa hapon iyon, inayos niya ito. Pumasok si Cooper sa isang silid upang makita ang kanyang mga inapo at ang matandang Murph. Labis ang tuwa nito na bumalik ang kanyang ama. Humiling siya na umalis si Cooper at hanapin si Amelia. Magkasama sina Amelia at Kay sa isang banyagang planeta. Samantala, nagsimula ang paglalakbay ni Cooper at Tars upang makasama sila muli. Ang benevolent beings ay mga tao. Pagkatapos ng maraming henerasyon ng ebolusyon at inobasyon, nagawa nilang pumasok sa multi-dimensional plane. Pinayagan silang likhain ang 3-dimensional plane kung saan dinala si Cooper nang pumasok siya sa black hole. Doon, ibinigay niya ang quantum data kay Murph, na ginamit niya upang maisakatuparan ang Plan A. Nagawang lisanin ng NASA Space Station ang Earth at lumikha ng mga istasyon sa buong galaxy, at isa rito ang Cooper Station. Pinapalabas siya ng black hole malapit sa Saturn ilang taon matapos dahil sa mas mabagal na oras na naranasan niya ng slingshot sa Gargantua. Sa wakas, nakilala ni Cooper ang matandang Murph, na nagsabi sa kanya na hanapin si Amelia. Dumating si Amelia sa planeta ni Edmonds dahil sa relativity ng oras. Marahil iniisip na siya ang huling pag-asa ng sangkatauhan, hindi alam na ipinadala na siya ng sangkatauhan para hanapin siya ni Cooper. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Shanai, Natrel Arellano, Fernando, Michael Verdida, Joriel Golpo, Aldrin Maymay from Capiz, Christine Paca from Valencia City Bukidnon, Leo Cabangunay from Caranas Motyong Samal, Lester Talabon from Quezon City, Nick Noki from Calibo Aklan, Nonoy Atiga from Cabuyao Laguna, at Patty from Davao City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.